Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon. Yun! Sino yun? Ulitin natin. Sino yun? Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon. Terry at Ridon. mga komisyos na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Naku po! Yan, tignan mo ha. Tinanggal dahil gamit ang pondo ng bayan. Ilang beses kang umalis. Ano? Akibalita tayo kay tignan na- Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing, no? or the government junketeers. That's the correct term. Tinanggal din ng punong ekutibo ang mga PCUP commissioners. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi ina-abolish ang PCUP o inaalis ang lahat ng mga kawani nito. Samantala, itinanggi naman ang Malacanang na sinibak ng Pangulo si Ridon dahil sa naging ugnayan nito sa mga makakaliwang grupo. Ayon naman kay Ridon, otorisado. Hello po, magandang araw mga ka-reaction by. Ito po no, meron na naman po tayong bagong pag-usapan pero luma na rin to. Pabalik-balik. Pabalik-balik na lang po ang mga balita, no? Pero ito po, kahit na pabalik-balik, reaksyonan po natin, no? At basahin po natin yung mga comment po nitong si Terry Ridon, na? Hindi. Kaya ayaw nilang ayusin muna yung flood control isa-isa. Hindi naman tayo dyan sang-ayon naman kung tama yan o hindi. Pero ang maganda dyan, hunahin ang flood control. Imbes na madali yan, pinapatagal nyo. Ano ba yan? Pilipinas! Ganyan na talaga ang kalokohan. Nagsabi na nga si Trump ninanakaw ng taong bayan. Mali. Ninanakaw ng mga politician ang pera ng kaban ng bayan. Pati si Donald Trump po nagsalita na rin. Di ba tayo nahihiya? Hindi kami nahihiya. Kayo mga politician hindi kayo nahihiya, no? Mga ibang politician na corrupt, no? Hindi nyo ba tatantanan talaga ang Dolomite Beach? Kung kailan napaganda ang Dolomite Beach, doon kayo umaangal? Mga flood control? Naku po, hindi namin tatantanan ang mga flood control na yan hanggat walang nakukulong, lalo na mga congressman, senado. Hindi kami tutol dyan, lahat ng korupsyon uubusin natin. Nakakahiya ang Pilipinas dahil sa mga korupsyon, no? Diba? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Imbes na ang pagtuunan niyong pansin ang trilyon-trilyon na nawawala, mismo nga
Dolomite Beach pa ang inaatupag. No? Eh kung sa tingin nyo, nagdudulot ng bahayan, eh di gawa kayo ng paraan. Eh di gawin nyo, bigyan nyo ng daan yung tubig, papunta dyan. Kasimple lang naman eh. I-repair nyo para hindi kayo magsisihan. Pero hindi. Sinisisi nyo sa dating presidente. Bakit? Bakit ba? Ba't yung mga flood control hindi nyo sinisisi? Anyway, yung hindi pa po pala naka-subscribe sa ating channel, Munting Channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. So, yung isang subscribe lang po, masaya na tayo. So, anyway, malapit na po ang, hindi, bukas na po ang Hundas, no? So, ingat lang po tayo sa laging, huwag pong kalimutan lahat po ng mga gamit sa bahay, tanggalin ang mga saksak, no? Kay Mister, tanggalin nyo po yung saksakan. Baka hindi nyo po mapunot yan. Eh, baka magkasunog ang mga bahay. Ayan, no? Anyway, ito po, rekta na po tayo kay, sino po to? Si Madam Corina pala to eh, no? Anyway, ito na po, rekta na tayo sa kanya. Investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Ted. Sinisisi talaga, no? Samantalang kada taon talagang bumabaha sa Maynila po, no? Yun lang po ang problema. Kada taon bumabaha talaga yan. Ang mahirap lang dyan, gumawa sila ng flood control pero nawawala yung flood control para mawala yung tubig dyan. Di ba? Oh, asan yung flood control? Oh, paano mawawala yung tubig dyan kung wala yung flood control? Pero kung totoong nagkagawa ng flood control dyan, siyempre mawawala din yan. Babaha lang na panandalian. Pero sandali lang. Pero anyway, mamaya subukan nating hanapin yung nung panahon ni total binabalik po sila ni Redon ang panahon ni Tatay Digong. Ay balik po natin nung panahon ni Redon at saka si Tatay Digong kung paano siya ano pong ginawa. Hindi ko pa ulam pero nakakalimutan ko lang minsan eh, malilimutin na tayo eh. Anyway, rekta na tayo kay Ma'am Corina. Si Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan, ano po? Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan niyan, so 2015 to 2025, no? So, right smack into the period po of review, yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy, pinabilang ho namin saglit dahil nga siyempre, malaking usapin po yung flood control. Eh dahil binato na ho namin sa ICI yung pong house... Naku po naman. Tinabi pala yan. Nanguna daw yan kaysa sa flood control. Natural. Tinabi na yan dahil wala na yung tapos na yung reklamo dyan. Wala ka naman nagawa noon eh. Hindi ba?
Anong gagawin mo? Anong kino-complain nyo? Kino-complain nyo ang pagbahasa dyan sa Maynila. Yan, di ba? Pero wala. Lahat ng mga taga Maynila ang sinasabi sa iyo, puro kabaligtaran, no? Mamaya titignan natin yung mga po nila, mga comment diyan sa inyong sa Facebook, oh. Sandali lang. Direkta na tayo ulit. Proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman ho sa flood control projects eh. Isa ho dun sa mga tinitig na tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar. At yun ho yung tatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito 389 million minimum, maabot po na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang dinagay na lang po natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yun pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po ay reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapanan lang po ng buhangin. Yung po nga, nakikita na ho natin presently nga beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng SNC. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero, ang pangako po kasi Manila Bay Rehabilitation, Mandamos, dapat ko ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So, yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po na pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yun yung first question. Question of necessity. I Yung pong see. uunahin. Sandali po, no, balikan po natin yung tinanong po ni Ma'am Corina po kung ito ay, sabi niya kay Redon na ito ay ito ba ay isang reclaim area? Sandali lang po, no, balikan natin. Sewage treatment plants. Ibig sabihin, yun pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po ay reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapanan lang po ng buhangin. Yung po nga nakikita. Ito po, no, hindi ko po alam kung tama ako, no? Pero ang ano po dito, ang nangyari po kasi, sabi po daw ni Ma'am Corina, ang Dolomite Beach ay ito po daw ay reclaim area. Ito naman si Redon, hindi daw. Tinapalan lang daw ito. Ito yung ano po siguro, para maliwanagan po ng konti. Ang Baywalk area po, no? Kung saan ginawa ang Dolomite Beach, ang alam ko po ay reclaim yan. Reclaim po yan. Ang ibig sabihin po, tinambakan dito ng lupa nung nakaraang dekada, no? Para palawakin po ang Rojas Boulevard. Pero reclaim area rin po ang alam ko. So noong pong 2020 na panahon po ni Tatay Digong, no? Nilagyan po ng Dolomite ang tawag. Mga sand po 'yun, no? Galing po 'yan sa parte ng Cebu bilang bahagi, no? Para sa rehabilitation, no? Sa Manila Bay, no? Project po ng DNR. Pero iyan po ay dating reclaim area pa rin yan. Ang sabi niya, pinatungan lang daw. Oo naman talaga pinatungan, pero isa pa rin reclaim area yan. Ganun ang alam ko. Ewan ko po kung tama yung interpretasyon ko. Pero kayo po ay i-comment nyo na lang po sa comment section na kung ako po ay tama o kayo po kung kayo po may suggestion kung tama po yung sa inyo, i-comment nyo na rin po sa comment section. Ano? Hanapin po natin maya-maya yung si Redon at saka si Tatay Digong nung panahon nila. Anyway, balikan na po natin ang mga tanong po ni Ma'am Corina kay Redon.
ng tubig po na Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po sa pagpapaganda ng kalidad ng tubig po na Manila Bay. So yun yung first Ayun. question of necessity. I Yung pong see. uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Pero ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous ENR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think, in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? Kasama So, po kaya ang... Okay. Yes, go ahead. Okay, kasama din po yung NEDA, syempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan. Ito ho dun sa pinag-usapan dito sa flood control natin, maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya ang sinasabi ho ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na ito, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang mga yan po mayor- yung kailangan natin i-confirm. Ang mga mayor po ba ay kasama? I think yung Manila mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po of yung flooding po ng July, yung resolution po na yan, na-file po yan as early as sa Maynila. Itinuro po kasi ng MMDA yung po nga Dolomite Beach project as one of the causes of the floods around the Manila districts po. And yan yung gusto natin confirm sa kanila kung talaga bang pinapanindigan nila na nakapagpalubha nito pong Anyway po, eto po, no, ipasok po natin kung anong nangyari kay Redon nung panahon po ni Tatay Digong. Ito po, maniniwala kayo o hindi. Kung gusto niyang ibalik yung panahon ni Tatay Digong, ibabalik din natin. Eto na po, no? Sandali lang po, ha. Tapos, basahin po natin ang mga tungkol dyan sa Dolomite Beach ngayon, kung anong inaatupag, no? Eto, balikan po natin yung panahon ni Tatay Digong. Kasi binabalikan lahat, no? Balikan po natin, no? Kung anong nangyari. So, eto na po. Ayan, ha? Ito po, hindi po, fake news lang. Basta tayo po, reaksyonan lang po natin yung mga bagay-bagay na nanggagaling sa mga iba't ibang mga balita, no? Tignan po natin, reacta na tayo. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon. Yun! Sino yun? Ulitin natin. Sino yun? Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon. Terry at Ridon. mga komisyos na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Naku po! Yan, tignan mo, ha? Tinanggal dahil gamit ang pondo ng bayan. Ilang beses kang umalis. Tignan natin. Tayo kay Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much. September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office.
Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing, no? or the government junketeers. That's the correct term. Tinanggal din ng punong ehekutibo ang mga PCUP commissioners. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi ina-abolish ang PCUP o inaalis ang lahat ng mga kawani nito. Samantala, itinanggi naman ang Malacanang na sinibak ng Pangulo si Ridon dahil sa naging ugnayan nito sa mga makakaliwang grupo. Ayon naman kay Ridon, otorisado ng Office of the President at may rekomendasyon din ng Office of the Cabinet Secretary ang kanyang mga biyahe, kabilang na ang international conferences na may kaugnayan sa issue ng urban poor. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Diba? Oh, nakakatuwa, ano? Yan ang mga resbakan ng mga politician nating pabalik-balik. Ano yan? Damage control ba yan sa mga flood control? O, tingnan po natin yung mga comment tungkol kay dito sa mga inaatupag na sa Dolomite Beach, no? Ito po, basahin natin. Ito, agenda, kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million Dolomite Beach Project. Ayan. So, sino po kaya ang imbestigahan dyan? No? Si Tatay Digong? Pwede rin. Imbestigahin nila. Pauwiin si Tatay Digong dito. Para maimbestiga. Pauwiin siya. Diba? Oh. Sabi po ni Mirka Islamek, di nga umabot sa 1 billion tapos sasabihin overpriced ang Dolomite Beach. Kumusta naman yung flood control na trilyon-trilyon ang ninakaw? Oh, di ba? Sabi naman ni Bless ni Nere, di na interesado ang taong bayan sa mga palusot nyo kahit ano pang gawin nyo. Si BP Sara talagang ang maging presidente sa 2028. Ito naman, ang tanong, bakit ayaw imbestigahan ng mga sarili sa flood control project ng mga distrito nila? Bakit yung nananahimik na Dolomite? Yun. Anong imbestigahan dyan? Gusto, Diyos ko po, nababaliw na ata itong mga congressman na ito. Daming ghost project. Dyan din nyo man inaunahin. Ibig sabihin, dapat unahin, no? Ayan. Ito yung maganda. Kahit short lang, medyo matindi. Sabi ni Harold Canyeta, tinatabunan nila yung flood control issue. Ito naman, sabi ni Estelita, kaming gawing gago, wag nyo kaming gawing gago. Alam nyo, pero ililihis niya ang problema sa mga corruption. Magalit ang mga tao, baka ma-erase kayo. Galit na galit si Ma'am Estelita, no? May i-erase nga. Sabi naman po ni Harold Canyeta, ay ni Lolo Gudo, siyang tunay na kasama si Ridon sa flood control. Skandal. Naku po. Sabi ni Lolo, tunay ka palang kasama sa flood control. Kaya siguro nililihis, no? Yun ba yun, Lolo Gudo? Sabi naman po ni Joel Tan Cruz, distraction lang po nila, dapat mag-ingay para sa mga corrupt. Bakit? Ano bang meron sa Dolomite Beach? Ayan, naputol po, no? Takot. Anyway, yan, nakita po natin. Ang lahat po ng comedian sa flood control, puro organic yan, no? Tignan nyo naman po yung mga, mga reaksyon nila. Organic po lahat yan. Binasa ko po dyan, 100% ng nabasa ko, puro kontra Walang pumabor dito sa kay Terry Redon.
Sa bagay, ba't mo papaboran ito? Ang layo ng diferensya. Dolomite Beach to flood control. Dinadala sa flood control. Di ba? Anyway, hindi pa po pala naka-subscribe sa ating channel. Huwag niyo mo naman kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. So, anyway, dito na po nagtatapos ang ating munting video. Sana po panoorin niyo po mga bago nating uploads. At God bless po.